May otoridad ang Senate Blue Ribbon Subcommittee na magdesisyon hinggil sa inihaing jurisdictional challenge ng kapo ni Makati Mayor Junjun Binay. Ito ang naging pasya ni Senate Blue Ribbon Committee Chair TG Ginggona. Inaasahan namang resolbahin o re-resolbahin muna ng subcommittee ang apela ni Binay bago ang pagdinig ukol sa overpriced Makati Building 2 bukas. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Nagpasya si Senator Teofisto Ginggona III, chairman ng Blue Ribbon Committee, na may otoridad ang subcommittee na magdesisyon hinggil sa jurisdictional challenge na inihain ng kampo ni Makati Mayor Junjun Binay. Sa isang press conference, sinabi ni Ginggona na base sa kanilang mga tuntunin, partikular na sa Section 20 ng Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, nakasaad na maaaring gumawa ng subcommittee ang Mother Committee. Nakalagay din sa Section 20, maaaring gawin ng subcommittee sa isinasagawang pagdinig ang lahat ng ginagawa ng Mother Committee sa isang hearing maliban na lamang sa power to punish for contempt o ang pag-aksyon sa naging pagsuway sa utos ng nasabing komite. Ito ay dapat mapag-usapan ng lahat ng miyembro ng Mother Committee. Because of Section 20, which gives the committee full powers to rule on jurisdictional issues and motions for reconsiderations. Therefore, we're giving it back to the committee, the subcommittee. Ngunit nilinaw ni Ginggona na dapat maresolbahan muna ng subcommittee ang panibagong jurisdictional challenge na ipinupukol ng kampo ni Mayor Binay bago sila magpatuloy muli sa kanilang pagdinig. If they push to tomorrow, they have to resolve the jurisdictional issue and the motions for reconsideration. Sinabi naman ni Senator Coco Pimentel, ang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, na re-resolbahan nila ang issue bago sila mag-umpisa sa kanilang pagdinig. There must be a ruling from the chairman. That ruling must get the majority of those present, there being a quorum. If there are new arguments in those motions or documents, then in fairness to the movant, we will have to also go over their new arguments. But if it turns out that these are just a repetition of what we have already ruled upon, then the ruling will be a foregone conclusion kasi inulit lang pala nila eh. Matatandaang 2 beses nang binoykot ni Mayor Binay at maging ilang opisyales at empleyado ng Makati City Government sa kabila ng sabina na inihain ng komite sa kanila. Kine-question kasi ng kampo nila Mayor Binay ang otoridad ng nasabing subcommittee na magsagawa ng investigasyon dahil hindi na umano ito in aid of legislation at nagiging kangaroo court na lang ang mga naturang pagdinig. Nakatakdang isagawa ang ika-8 pagdinig ng nasabing komite hinggil sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2 sa Miyerkules ika-8 ng Oktubre. Ayon kay Pimentel, ito na sana ang kanilang huling pagdinig hinggil sa Makati City Hall 2. Ngunit nilinaw niya na maaaring mabuksan din ang iba pang issue ng overpricing at korupsyon sa Makati City sa iba pang mga pagdinig ng nasabing komite. Tomorrow's hearing should be dedicated to finish the Makati City Hall 2 parking building. If the alleged overpricing of the parking building turns out to be correct, then that justifies continuing with the investigation. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.